sa isinagawang pagsasaliksik pa ng resibo. Dito sa DPWH website, kapansin-pansin na may 3 pang proyekto sa kalapit na mga barangay. Dito pa rin sa bayan ng Hagonoy. Ang halaga ng bawat isa, 77.199 million pesos. Din, carbon copy o copy-paste. Ang tanong, nasaan ang mga ito? Yan ang susunod na inalam ng resibo. Kalahating oras mula Barangay San Nicolas, gamit pa rin ang coordinates ng naturang mga proyekto. Sumunod na pinuntakan ng resibo ang 3 pang flood control projects sa Hagonoy, Bulacan. Ayon sa project profile na nakuha ng resibo mula sa DPWH, ipinatayo ang riverbank protection structure sa Barangay Abulalas noong February 7, 2024. Idineklarang 100% completed ang proyekto ng contractor na Darcy and Anna Builders and Trading. Ang halaga nito, 77.199 million pesos din. Kasama ang ilang barangay officials, hinanap ng resibo ang proyekto. Pero pagdating sa coordinates na sinasabing kinatitirikan daw nito, wala ring nakitang river wall sa lugar maging ang mga residente. Clueless din sa hinahanap naming proyekto. Nakakula talaga kasi takal na yan eh. Nadyari na nga sa kabila eh. Hindi pa dito inaano eh. Kasi sabi nila pagka daw natuloy yung kanyan, hindi na kami babahain dito. Eh hindi natutuloy pala kurakot kaya ganon. Sawa na kami, suyan-suyan na kami. Mula Barangay Abulalas, pinuntahan naman ng resibo ang Barangay Carillo. Ayon sa records ng DPWH, may ipinatayong riverbank protection structure dito noong February 2024. Ang halaga, hulaan nyo, 77.199 million pesos na naman. At ang contractor ng proyekto, guess who? Darcy and Anna Builders and Trading pa rin. Nang tumbukin ng resibo ang coordinates ng proyekto gamit ang GPS, hulaan nyo ulit! Walang bakas ng anumang river protection structure sa coordinates na kinatitirikan dapat ng proyekto. Wala ma'am, dahil pag meron ma'am tatayo sa dito, nagpapaalam sa akin, nung panahon na yun, wala. Dapat pala may flood control na tayo, nawalan bigla. Mula sa Barangay Carillo, sa gabay pa rin ng mga coordinates, sumunod na pinuntahan ng resibo ang Barangay Iba. Ayon sa mga dokumento mula sa DPWH, mayroon ding riverbank protection structure dito na ipinatayo noong February 2024. Natapos daw ito ng contractor na Wow Wow Builders Incorporated. Ang halaga, you guess it right, 77.199 million pesos. Ulit-ulit tayo, mga ma'am sir! Pero habang nasa biyahe ang resibo, imbes na sa Barangay Iba kami dalhin ang coordinates, napadpad ulit kami sa Barangay Carillo. Naabutan namin ng isang ongoing na proyekto sa mismong coordinates na aming pinagbasehan. Ang nakapagtataka pa sa project billboard, hindi wow ang contractor dito, kundi Third Star Builders Contractors. Nang hanapin ng resibo ang records ng naabutang proyekto, nakuha namin ang project profile mula sa DPWH. Ayon dito, July nitong taon lang sinimulan ang proyektong flood mitigation structure, including pumping station at flood gate. Nakatakdang matapos ang proyekto ngayong February 2026 para makumpirma ang sinasabing natapos ng riverbank protection structure sa Barangay Iba. Pinuntahan din namin ang lokasyon pero ayon sa mga opisyal, walang 77 million project na itinayo sa kanilang lugar. Wala pong flood control na nababanggit. Hindi nga po namin kilala yung Wawaw. Ngayon lang nga po namin narinig yan nung pumutok yung flood control na project, na meron palang project dito na napakalaking halaga pala. Ang huling 77 million pesos project na hinanap ng resibo sa Hagonoy, Bulacan, nasa Barangay Ibayo. Gamit pa rin ang coordinates ng proyekto bilang gabay, pinuntahan ng resibo ang riverbank protection structure. Ipinatayo raw ito noong February 2024. 100% o natapos din daw ng Wow Builders Incorporated ang proyekto noong October 2024. Ito na po yung exactly location ng tinuturo ng Google. Yan na po ba yun? Pagdating sa lugar, may nakatirik ng proyekto sa mismong coordinates ng hinahanap naming riverbank protection structure. Pero ayon sa barangay, nasa halos 5 taon nang nakatayo ang proyektong ito. For the record, luma ito. 5 years, no? Maaari po, mga 5 years to 4 years hindi po natin makuha yung sakto. Kasi kagawad pa lang kami noon eh. Hindi namin, so wala ang focus kasi namin
hindi sa project. Sa official statement na ipinadala ng Bulacan 1st District Engineering Office ng DPWH, hindi pa raw sila maaaring magkomento sa mga proyektong pinuntahan ng resibo. May mga ongoing daw kasing investigasyon sa kanilang ahensya at hihintayin nila ang kalalabasan ng mga ito bago makapagbigay ng pakayag. September 11, pinuntahan ng resibo ang mga rehistradong address ng Wow Builders Incorporated. Ayon sa nakausap ng resibo, sa rehistradong address nito sa Quezon City, kinumpirma niyang konektado ang address sa Wow Builders na kumpanya pero hindi nito tinanggap ang aming sulat at hindi na nakipag-usap pa. Sa Occidental Mindoro naman, kasama ang barangay, pinuntahan ng resibo ang mismong address ng Wow Builders na nasa General Information Sheet ng kumpanya. Pero pagdating sa lugar, walang kahit anong nakapaskil na pangalan ng kumpanya sa building. Inayos lang nila ang permit nila and then nawala sila. Pero lately lang sila nawala. Ayon sa barangay, minsan na raw nag-apply ng barangay permit ang kumpanya. Kumpleto naman ng mga requirements sila, kaya nabigyan ko. Dagdag pa ni Kap, hindi raw niya kilala ang may-ari ng kumpanya na si Mark Alan Arevalo. May kilala lang kami na naunigal lang namin. May Arevalo nga, pero hindi ko alam ang bahay noon. Tsaka dito sa barangay ko, wala nang Arevalo yan. Minsan nang humarap si Mark Alan Arevalo sa Senado para sagutin ang mga tanong tungkol sa kanyang mga proyekto. Alin-alin yung mga proyekto na na-awardan sa iyo ng DPWH at saan-saan to? Sa QC po, sa Metro Manila First, meron din po sa Quezon. Bulacan. Your Honor, I invoke my right against self-incrimination, Your Honor. May incriminate siya kasi nga hindi niya may tuturo kung saan dahil ghost project siguro. Ba't di mo mabanggit ang Bulacan? Sa pagdinig, sinabi ng dating DPWH Secretary na si Manny Bunoan na nakakuha ang Wow Builders Incorporated ng 85 flood control projects sa probinsya ng Bulacan. Wow Builders had 85 projects amounting to 5,971,811,000. In Bulacan alone. Sinubukan ng resibo na magpadala ng sulat sa Darcy and Anna Builders and Trading para ipagtanong ang kanilang mga proyekto sa Barangay Carillo at Abulalas, Hagonoy, Bulacan. Pero nang puntahan, tumanggi silang tanggapin ang sulat at magbigay ng anumang pahayag. September 8, 2025, humarap sa Senate Blue Ribbon Committee ang tinatawag ng Bulacan Group of Contractors o BGC. Mga opisyal sila ng DPWH 1st District Engineering Office sa Bulacan. Sa pagdinig, lumabas ang ilang pang revelasyon tungkol sa kanilang di umano'y sistema. So kung may sweldo kang 70,000 naman, paano ka nakabili ng 30 million na sasakyan? Share lang po yung asawa ko tsaka ako para gawin pong konting hanap buhay. Kalaunan sina engineer nagsimula ng maglaglagan. Lahat po ng sinasabi nila ay inutos lang po sa akin ng aking boss, Boss Henry Alcantara. Hindi po, Your Honor. September 9, 2025, ipinatawag sa House Tri-Committee ang parehong grupo. Binitawan ang pangalan ng mga politiko na tumatanggap di umano ng porsyento mula sa mga milyong-milyong halaga ng proyekto. Ibibigay po yan sa tao, yung nga pong tinatawag na proponent. Kinagabihan, itinurn over na sa PNP Custodial Facility ang mga opisyal ng Bulacan 1st District Engineering Office o DEO. Kinabukasan September 10, ipinag-utos rin ng Senado ang pagdetain sa dating District Engineer sa Pasay City Jail. September 11, nagsampa na sa Ombudsman ng DPWH ng kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Malversation of Public Funds laban sa 20 tauhan ng DPWH 1st, DEO, Bulacan at 4 na contractors. Simpleng sumbong, madalas nagpapahiwatig ng isang mas malaki at sistematikong problema. Ang bawat sentimong inilalabas ng pamahalaan galing sa bulsa ng mamamayan. Kaya sa bawat proyekto, kailangan nating magtanong, magpusisa at maghanap ng resibo. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel